Hello, good day mga kabaslag. Welcome po sa panibago nating vlog. Ngayong araw na ito ay isi-share ko sa inyo ang 14 na negosyong related sa tables and chairs business na one day maaari din yun yung pasukin. Pero bago tayo magsimula, huwag niyo na makakalimutan na paki-like, share at pwede rin kayong mag-comment. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-click na rin yung subscribe at notification bell para ma-update kayo sa iba pa nating mga gagawing video. Number 1 is catering business. So sa catering, kailangan dyan syempre meron kang knowledge, skills, lalo na sa pagluluto. Sa catering din, nandyan na rin yan sa mga utensils, di ba? Mga warmer. May mga caterer na nandun na sa kanila lahat, mga packages, nandun na sa kanila, mga tables and chairs, yung mga cloth, yung design. Pero kung catering lang din talaga as in sa pagluluto lang, po pwede rin naman na makipag-partnership sila sa mga mayroong tables and chairs, sa mga mayroong lights and sounds, sa may mga stage decor, yung mga flower designs, mga backdrop. Nakikipag-tie up sila sa mga photography and videography. So may mga ganong catering, tie up lang. Kumbaga, as in talagang sa pagluluto lang talaga. Yung caterer, po pwede nilang iparent yun. Merong gustong mag-rent sa kanila ng mga utensils, mga spoon and fork, yung mga ganun. Po pwede rin nilang iparent yun kasi napaparent din yung mga gamit na yun. Number 2, yung tent for rent. Magandang negosyo yan, tent for rent. Meron tayong mga small tent, meron ding mga large tent na siya. Pero syempre, medyo malaki din yung puhunan. Kaugnay din yung mga tent na yan, yung aircon, mga window type aircon na po pwedeng iparent din sa mga nagte-tent. Or halimbawa, ikaw yung tipong tent rental ka, pwede yan yung aircon, mga portable aircon or mga window type na aircon na kasama yan sa binabayaran sa tent for rent. Number 3, backdrop. So mapapansin natin sa mga event, di ba? Merong mga backdrops. Minsan may nagbi-business ng backdrop na sila na rin yung sa stage decoration, sila na rin yung sa mga flower designs, stage design, di ba? So may mga ganun na business na backdrop yung pinaka main business talaga nila. So magandang negosyo yan, backdrop na yan. Number 4, yung lights and sounds. So kapag halimbawa na mahilig ka sa mga electronics, di ba? Mahilig ka sa mga ganon, mga equipment, mga sounds, sa mga lights. Kumbaga, yan yung forte mo. Pwede din yung pasukin. Kaya lang medyo malaki nga lang din talaga yung punan. Pero yan, maraming yumayaman sa ganyang negosyo. So, lights and sounds, napakaganda ring business yan na related din sa ating business. Kasi magkakakonect-connect yan. Number 5, yung covers and ribbons. Mga table cover, chair cover, mga topper, runner, diba? Mga napkin, lahat ng pagdating sa tela, mga cloth. So, napakaganda rin negosyo niyan, napakadami rin yumaman sa ganyang klase na negosyo. Kasama dyan yung skirting. Meron nga akong kakilala, negosyo lang talaga nila ay mga tela lang talaga. Kaya, minsan, sa kanila, bumili ako nung nakaraan for 33,000. Diba? Ako pa lang yun, samantalang ang dami lang customer araw-araw. Kaya, ang dami rin yumayaman pagdating sa ganyang negosyo. Number 6, yung events place. Sa events place, maganda din yung negosyo niyan. Kaya lang medyo sa umpisa talaga madugo talaga yung puhunan niyan pagka events place yung business natin. Pwede rin yung mga rooms kasi syempre related din yun. Kumbaga pag may nag-e-event, kailangan din nila ng room, kailangan nila ng magstay muna for the whole night bago yung event nila. Pwede rin dyan yung mga hotel, yung mga resort, pwede rin dyan, connected din yan. Number 7, event planner, event organizer, wedding coordinator, more on manpower din talaga. Maganda ring negosyo yun kasi syempre, kapag madami kayong connection, diba, marami kayong mga events place na contacts, marami kayong mga contacts na mga caterer, di ba? Magkakakonek yan kasi ibang trabaho ng events organizer, event planner, ibang trabaho ng mga coordinators. Merong mga caterer na na kasama na siya, kumbaga package na, pero meron din naman na as in talagang yun lang talaga yung negosyo niya. Maganda din yan kasi malaki din ang kitaan yan.
Number 8, photography and videography business. Nandyan na yung mga prenup, nandyan na yung mismong sa event na, kumbaga, ido-document ninyo lahat ng kaganapan doon sa nag-event. So, ang ganda ng negosyo na yan. Bukod sa malaki na kita, ay masaya din yan kasi talagang kapag naging habit mo yung sa video, sa photos, ang ganda niyan. Tuwan-tuwa ka ikaw mismo. Para nagiging passion mo siya na nakikita mo yung mga shots mo and sa editing. So, sa cloud na yan. Number 9, yung photo booth. So, sa photo booth, merong iba na sa video, photo and video, meron na sila nun. Pero yung iba talaga, bukod lang na photo booth lang talaga yung business nila. Maganda ring negosyo ang photo booth kasi hindi nawawala na ngayon, lalo na sa lahat na ng mga event kayo, mapa-birthday, mapa-wedding, anniversary, hindi nawawala ngayon ang photo booth. Gamitin talaga yan. So, magandang negosyo ang photo booth. Number 10, yung clowns, mga magicians. Yun naman, more on talent na rin talaga. Kumbaga, nag-develop ng mga tao na maging talented ay skillful pagdating sa pagpapatawa, pagmamagic. Magandang business din yan. Lagi din yan hinahire. Number 11, yung red carpet. So, simpleng business lang. Pero akala nyo simple, mahal din yung red carpet. Pero gamitin yung red carpet eh. Sa akin nga, maraming mga nagre-rent ng red carpet pero wala pa akong maibigay kasi wala pa akong budget para doon. Pero balak ko rin pasukin ng red carpet. Maganda yan. Number 12, event couch. Para siyang sopa. Pero ang ganda ng design, mga eleganteng mga couch. Magandang negosyo yan kasi ang alam ko, ang rent niyan nasa 2,000 to 2,500. Diba? So, minsan ka lang magpundar nun, ingatan mo lang din talaga at kailangan meron ka ring policy na ingatan talaga din na nag-rent sa'yo para pagka may nasira, babayaran nila kapag ka nasira yung couch na rent nila. So, ang ganda rin na negosyo yan. Number 13, yung party needs. Ang party needs, marami yan. Maring hindi ko maisa-isa, pero makikita nyo naman sa mga bilihan ng mga party needs, o party supplies. Nandiyan yung balloon, yung mga candle, nandiyan yung sinasabit. Andi rin yung simpleng mga kawayan lang na ginawang sabitan ng mga laruan ng mga bata. So, binenta na. So, yun yung mga kasamahan dyan. Mga souvenirs, mga letters, numbers, yan yung mga kasama sa party needs. Marami din yumaman sa ganyan. Nagsimula lang maliit. Ang maganda niya, maliit lang ng puhunan. Pwede ka mag-start ng maliit ng puhunan. Unti-unti, mapapalakin mo pagka party needs yung business mo. Then yung last, yung bridal car. Kasama din yan sa business na ito. Related din yan. Magkakakonect-connect din yung bridal car. Marami rin nagre-rent niyan. Kasi alam mo naman natin, pag may wedding, hindi maaaring mawala ang bridal car. And guys, yun yung 14 na related businesses na related sa tables and chairs. At sana nakakuha kayo ng idea at sana nakatulong sa inyo yung ganitong klase ng mga vlog. At kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, paki-like, share, and kung meron pa akong hindi nabanggit na related sa business na ito, maaari nyo i-comment down below sa ating comment section. At huwag nyo naman kakalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa namin subscriber dyan at paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa gagawin pa nating mga videos. Salamat!